magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Muli, samahan ninyo kami sa isa na namang nakakapanabik na istorya. Ngayong araw, ating matutumayan ang dulang panradyo na pinamagatang nagbibihis na hanggayon. Isinulat ni Brigadier si Batong Bakal. Ano nga ba ang kwentong nagbibigay sa atin? Halina't pakinggan at tukusin ang mga maganapan sa ating programa. Hindi na kaila sa mga taga-tulikan ang pakipagsintahan ni Derang sa ininyerong mamahala sa binuksang lansangan nagmumula sa kabayanan. Umabagtas sa nayong ito at patungo sa kabundukan ng sinukuan. Hindi nila dinaramdam ang gayon sapagkat wika nila'y likas na iyaan sa mga taong magkakatuban ng damdamin. Bagamat nagkagayon si Derang ay walang pinapagkukulan ng salisalitaan kundi ang ama nitong si Mang Tiago. Mairog na pakikisama sa kanyang mga kanayon. Hindi nila sinisisi si Derang sapagkat naniniwala ang mga taga-tulikan na sa puso at ng dalaga ay hindi nagbuko ang damdaming nagnanasa ng karangalan. Ang tanging naramdam nga lamang nila ang pagwala ng dating mainam na ugali ng ama ni Derang, si Mang Tiago. Nagugunita pa ng taga-tulikan ng Rosauro Santos. Isang truck ang unang kinalululanan ng mga piko at pala. Ipinagtanong ng tsuper ng sasakyan ng bahay ng tininte sa nayon upang ihabilin dito ang mga kagamitan. Ang ininyero ay kasunod na kinabukasan sa bahay ng tininte na nuluyan. Hindi na nga naglaon at umalingas-ngas ang balitang nangiibig ang ininyero sa anak ng tininte kay Derang na 16 na taon lang. Ang pangalan ni Derang ay isang mabangong bulaklak sa kanyang kanayon at ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat sa tulikan. Hindi mahirapan ang sinumang may nasang makabatid sa uri ng kanyang kagandahan. Sapat na ang makinig sa mga salisalitaan ng mga taga-roon na nauukol sa dalaga. Sa mga bibigkaan, sa bitawan ng mga manok, at sa alinmang pagtitipon, kung ang nagiging paksay ang karektahan ng mga babae, sa hindi kinikusay na uuwi ang salitaan, sa angking kagandahan, ni Derang. Talagang wala ng pangalawa si Derang sa kagandahan dito sa atin. Aba, ano nga, huwag nang humarang-hara ang mga tagbayan. Si Derang ay lalong maganda kung nasisikatan ng araw ang kanyang mayuming mukha. Talo pa ang saga sa kapulahan ng mga pisngi iyon na parang manggang hinog na may bahagyang bulot. Talaga namang lahi ng Katiago ang magagandang muka. Kung nagisnan ninyo ang nasirang ina ng Katiago, ay kalingkingan lamang iyong si Derang. Talagang mapalad din naman ang ating nayon. Ngunit, iba na ang lakad ng panahon ngayon. Noon po'y inuuri na ang mga mangingibig. Hindi katangian ng pagiging anak ng isang kapitan. Minamabuti pa noong kapanahon ng iyon ang marunong humawak ng pamitik ng araw. Siya nga, talagang ibang-iba na ang panahon ito. Noong panahon natin ay lumalapad ang talampakan mo sa kayayaot dito, ay wala pa ring liwanag ang iyong pakay. Lalo na sa isang katulad ni Derang. Ngunit ngayon, ang kailangan lamang ay liksi ng kamay at bilas ng dila. Nagkataon na mga kaumpok na binata sa narinig nila kay Katonyo. Tila nasalang ng matanda ang sakit ng kabataan. At kung magkakamali ka pang maupo sa tabi ng lakdawan, naririyan ang sarap ng ating salitaan. Kung hindi ka matapakan ng tinamaan ng grasya ay tatalisurin ka naman. Oo, wala na rin ang pamamagitan sa tatanda. Kahit kaharap ay ginigit ang nakakabuisit ng paghahain ng pagsinta. Oo nga, Katonyo. Noon ay hindi maaari ang pasabay-sabay sa lansangan. Kailangan pumanhik at manawag oras, ngunit ngayon may ligaw lansangan pa tayo. Talaga naiiba ang kaugalian ng tao sa pagtanda ng panahon. Iyan naman ay nasa babae rin. Bakit ba si Derang? Ayan, tingnan nyo kung may nakakasabay sa kanya. At napalingon ng marami sa dakong itinuro ng matanda na kinaroroonan ni Derang.
Si Derang na itinuro ng matanda ay may sulong na bilaon na punong-puno ng mga pinamili sa bayan. Nakatapak at ang suot ng sayang kremang mura na tinerrohan ng lumpiang kimono ay bagay sa kanyang magandang balat. Nang mapalapit si Derang ay biniro ni Mang Tonyo. Kami na po ang magdadala ng iyong sunong, Aling Kwan. Naku, ang katon nyo naman. Baka kung inaano nyo ako. Marami pong salamat. At inirapan ni Derang ng mairog ang mapagbirong matanda. Nagkatawanan ang mga nagsisipagkahig. Talagang maganda si Derang. Ganyan ang sinasabi ng kanilang mata. Walang batarisan sa tulikan ng nasabing masaya at matao. Mula roon si Derang. Ang kasayaan ng isang pabinyag ay nasa kanyang pagdalo o dili kaya ay kung siya ang maghahawak sa batang bibinyagan. Ang tulikan ay kumari na ni Dareng. Walang batang babae na hindi tumatawag sa kanya ng ninang o kaya'y inang Dareng. Ang lahat ng babaeng may asawa ay tumatawag sa kanya ng kumari. At siya, si Dareng, ay dinadakila ng nayon. Ito'y nang hindi pa binubuksan ang lansangang nagdadago sa nayong itong patungo sa kabundukan ng sinukuan. Kay Derang ay hindi pa nabubuksan noon ang matinik na landas ng buhay. Subalit nang hindi kaila ang lahat ng nangyayari sa kanya ay unti-unting nagmaliw ang dating halina ni Derang sa nayon. Masalubong man sa mga paraan ay hindi man lamang siya batiin ng mga kaibigang dalaga. Para bagang mahahawa sila sa kasawian ni Derang kung ito'y kanilang batiin. At ang mga kumpare at kumare kung bumati man sa kanya ay halatang halata namang malamig ang kanilang damdamin. Na tila baga isang kasalanan ang maging kabatian ni Derang. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.